may isang prominent figure na nakasaksi sa kwento ng Pilipinas mula sa panahon ng mga Amerikano, Hapon, People Power Revolution hanggang sa pagsilang ng digital age, si Juan Ponce Enrile yun. Ngunit ngayon, dito na nagtatapos ang makulay na buhay niya. Maraming bansag kay Enrile, the ultimate political survivor, the architect of martial law, the OG political butterfly, at marami pang iba. Pero 101 years ago, nagsimula lang siya sa titulong anak sa labas ng isang mangingisda. Si Juan Ponce Enrile ay pinanganak sa Cagayan noong February 14, 1924. Lumaki siyang mahirap pero matalino at determinado. Nag-aral sa Ateneo pagkatapos sa UP College of Law and then nag-cum laude pa siya at nag-top 11 sa bar exams noong 1954. Nag-master's degree din siya sa Harvard Law School kaya hindi may kakaila na isa siya sa pinakamatatalinong abogado sa bansa. Pero kung may isang dekada kung saan sumilang ang kanyang karera, ito ay ang 1960s. Kinuha siya ni Ferdinand Marcos Sr. bilang Undersecretary ng Finance, Justice Secretary at kalaunan Defense Secretary. Siya ang tumulong na magdisenyo ng mga batas at patakaran sa panahon ni Marcos hanggang sa dumating ang martial law noong 1972. Dito nagsimula ang malaking tanong sa kasaysayan. Totoo ba o stage ang ambush na nangyari kay Enrile sa Wakwak na ginamit na dahilan para ideklara ang martial law? Pagkatapos ng EDSA 1986, sinabi niyang staged lang daw ang ambush sa kanya. Pero after decades, binawi niya rin ito sa kanyang memoir. Hindi natin alam kung anong bersyon ng Enrile ang nagsasabi ng totoo. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakamainit na debate sa kasaysayan ng Pilipinas. Nung EDSA Revolution 1986 kasi, February ng taong iyon, lumaban si Enrile kasama si General Fidel Ramos sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sumama sa kanila ang libo-libong Pilipino na nagsimula ng EDSA People Power Revolution. Ito ang nagpatalsik kay Marcos. Matapos ang EDSA, nanatili siyang Defense Minister ni Cory Aquino pero nagbitiw matapos ang ilang kudita laban sa bagong administrasyon. Naaresto pa nga siya noon sa rebellion charges pero kalaunan ay nakabalik pa rin sa politika. In fact, nanalo pa siya sa pagiging senador at noong 2008 naging Senate President pa siya. Maliban sa palipat-lipat niya ng panig sa politika, nasangkot din siya sa mga kontrobersiya. Noong 2014, nasangkot siya sa PDAF scam kasama sina Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Kinasuhan siya ng plunder at graft pero pinayagan ng Korte Suprema na magpiyansa noong 2015 dahil daw sa edad at kalusugan. Pagkatapos na mahigit isang dekada ng kaso, na-acquit siya sa 15 counts of graft noong October 2025 lamang. Maraming scholar ang tumuturing sa kanya bilang architect of martial law dahil siya ang defense chief sa panahon ng mga paglabag sa karapatang pangtao. Si Enrile naman, ang palagi niyang sinasabi, hindi ako ang nag-utos ng mga abuse. At syempre, kilala rin siya sa pagiging political survivor. Halos lahat na survive niya. Mula Marcos, Aquino, Arroyo, Duterte hanggang Marcos Jr. Lagi siyang may posisyon. Si Juan Ponce Enrile ay hindi ordinaryong politiko. Oo, isa siyang matalinong abogado, but he was never a saint. Hindi bayani si Enrile. Marami siyang problematic stance and decisions in life. At yung mga ginawa niyang yon, nakaapekto sa buhay ng milyong-milyong Pilipino across many generations. Sa huli, ang kwento ni Enrile ay kwento ng pagnanasa sa kapangyarihan, karunungan at kontrobersiya. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na